May ugat oh. Dito. Tuturo ko po sa inyo kung paano magmarkot ng kalamansi. Tuloy-tuloy na ang pamumunga. Yung mga kalamansi ko na ito, panay markot ito. Tuloy-tuloy ang pamumunga. Mapapansin nyo. Ganyan lang siya. Tuturo ko sa inyo, papakita ko sa inyo mamaya kung paano yung pagmamarkot. Ayan na yung ugat niya. Ito din. Oh. Ito, ang daming bunga. Pa dito, pakita ko pa sa inyo. Ito mga bunga na to. Kasama na niya yan. Tuloy-tuloy na siya mamumunga. Ayan, may markot siya dyan. May ugat na rin siya. Ayan. Yung white na yun. Ang daming bunga. Punta pa kayo dito. Yung mga kalamansi ko na to, panay markot ito. Kahit maliit pa lang, mamumunga na siya. Ito, makita nyo ito. Ayan yung ugat niya. Yan. Yung white na yan, ugat na yan. Magkakata yung isa para makita natin yung pinaka-ugat niya. Kakatin ko ito. Ito, malaki to. Kakat natin. Dito lang ikakat sa tabi ng plastic. Dito sa tabi ng plastic na to. Dito natin ikakat. Itatanim natin. O, yan. Dito lang siya ikakat sa may tabi ng plastic na yan. Makita niyo yung mga ugat. Ayan. Dami, di ba? Ayan, nakahaba na. Tanggalin natin yung plastic niya. Daming tali nung ano, kalambre ko ano, ay nung gunting ko ano. Kasi ibang yari nito. Hindi ko mapalit-palitan. Ayun yung ganyang karami ang ugat niya. Ayan. Yung bunga niya tuloy-tuloy na. Ayan. Pag tinanim mo yan, tuloy-tuloy na siyang mamumunga. Kasi naka-recover na siya, mamumulaklak na siya. Tuloy-tuloy nang mamumunga. Papakita ko sa inyo kung paano yung ginawa kong pagmamarkot dito. Laki na, di ba? Magandang ipat ito, pwede rin sa pot, pwede rin sa ground. Lagay muna natin dito. Ito yung gagamitin natin sa pagmamarkot. Ito yung ginagamit ko, moss. Ito, nanggagaling sa bundok ito eh. Dinadala sa amin, binibili namin. Benguet. Benguet ba yun? Basta doon nanggagaling sa bundok. Kami gawin ng Baguio. Ito naman yung gamit natin, yung mga plastic ko. Ayan. Yan yung gagawin natin na pang balot. Ayan muna natin dyan. Ito. Dito. Pwede na nating markutin dito. Tanggalin lang natin yung dahon. Ayan, may katabi na siya. May ugat na yun. Tanggalin lang natin dahon dyan. Kasi pagka maraming dahon dyan, pag nagdilig ka, hindi madidiligan. Magko-cover siya. Dito lang sa may malapit sa yung buko na to. Ganyan din natin ang gunting. Oh. Ikot lang, 1 inch lang. Ngayon, babalatan natin. Ganyan lang. Oh. Madali lang balatan. Ayan. Oh. Balatan na, di ba? Ganyan lang kalayo. Ganyan. Pagkatapos natin na balatan, kakayasan pa natin ng konti. Kasi kung minsan may naiiwan na green. Minsan bumabalik. Bumabalik yung balat niya. Ayan. Ngayon, lalagyan na natin ng moss. Ito yung moss. Kuha tayo ng plastic. Kalat lang natin. Kuha tayo ng tali.
Ganyan lang karaming moose. Kasi, kasi laki lang naman ginagawa natin dito. Ganyan lang natin. Dapat makuberan lahat ito. Dito. Dito kasi sa mag-uumpis siyang magugat. Yan. Ganyan lang natin. Dapat makuberan. Yun yung medyo mahigpit. Ganyan ah. Ayan, di ba? Kaya mo yan. Ngayon tatalian natin. Dito lang sa baba ang tali. Bakit sa baba ang tali? Kasi pinagtatanong sa akin bakit hindi talian dito sa taas para hindi na sumingaw yung tubig, yung basa niya. Dapat kasi ito nadidiligan dito. Pagka nagbarkot ka na, dapat araw-araw mo diligan. Lalo ngayon tag-araw, kumisan, umaga hapon. Kung medyo tagulan naman, minsan lang sa araw na didiligan. Mga 1 month, may ugat na yan. Basta malagaan lang sa dilig. Yung mouse nga pala na to, dapat bago nyo gamitin. Kasi binibila dito para magtagal. Kasi kung i-stock mo, may gano'n dito. Kasi ito na-i-stock. Bago mo gamitin, bago mo i-stock, bilad mo muna para matuyo, para hindi ma-block. Pag gagamitin mo na, babasain mo lang. Babalik yung pagkasariwa niya na ganito. Magiging press siya. Kasi ito, kaya ginagamit na gano'n, humahawak ito ng tubig. Nakita nyo, ganito, may tubig yan. Ayan. May tubig, di ba? Kala mo wala, pero may tubig siya. Kaya siya magandang gamitin. Ayan o. Di ba may tubig? Humahawak siya ng tubig. Kaya maganda sa mga marko. Matagal na basa. Yung ito, pag diniligan mo, matagal siya na basa. Ganun lang. 30 days, magkakaroon na kayo ng ganito. Diba? Tara, itanim natin. Dapat malubog yung ganyan. Para hindi siya mabubuwal. Mga bunga na. Ito yung malaki. Dapat lang madiligan agad. O ganun lang, tuloy-tuloy na mabubuhay na. Tuloy-tuloy na yan. Ililim nyo muna sa mga 15 o 15 days hanggang 20 days. Ililim nyo muna yan. Pagkaraan, pwede nyo na ipainit. Yung ugat niya, dadami na yung kakalat ng lahat sa loob. Ganun lang magpa-markot ng mga kalamansi. So, sunod, tuturo ko sa inyo kung paano yung pagpapapunga ng marami. Yung mga ginagawa ko. Kasi yung mga iba doon, napipitas na lang namin. Pero yung mga iba, nakita nyo marami pang bunga. Maraming mamunga yan. Tuloy-tuloy. Dito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Kung nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod ko.